Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos, Ama na siyang nagsugo kay Kristo, na siya ring iisang Espiritu at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa ating sarili lang o dahil sa tinapay o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan at siya yung buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiiral at naglalakbay dito sa mundo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Vice Ganda. Ang pagbagsak at pagkawasak ni Vice Ganda. Hindi alam ni Vice Ganda na ang kanyang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay kay Vice Ganda. Si Vice Ganda ay kinalaban niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili niya, sapagkat hindi siya nanatiling tapat at totoo sa kanyang sarili at maging sa Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Hindi kayang linlangin ni Vice Ganda ang Espiritu Santo, sapagkat ang Espiritu Santo ang Diyos na lumikha kay Vice Ganda. Nasasaad sa banal na kasulatan, ang sino mang sumira sa templo ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Sa banal na kasulatan, nasasaad din na ipinagbabawal ng Panginoon ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, sapagkat kasuklam-suklam yun sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil walang paggalang, pag-ibig at pagrespeto si Vice Ganda sa Espiritu Santo, dahil mas inibig ni Vice Ganda ang kanyang sarili na mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari, kung kaya ang puso ni Vice Ganda ay hindi nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo, bagkus siya ay nagpaampon sa demonyong si Satanas. Honestly, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram kay Vice Ganda, mamamatay si Vice Ganda at yung kanyang kasikatan, kayamanan, at lahat ng mga naging bunga ng kanyang mga ginawa na nilapastangan niya ang Espiritu Santo, hindi yun makakapagligtas sa kanyang kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Dahil hindi niya kayang linlangin ng Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Kung kaya, kaawa-awa ang kaluluwa ni Vice Ganda kapag siya'y lumisan na dito sa mundo. Dahil hindi siya patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin siya kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kung kaya yung kaluluwa ni Vice Ganda ay sa impyerno mapupunta. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao, hinihikayat ko ang mga tao na mamuhay na may pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual. Mamuhay kayo na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan, sapagkat ang mga mananampalataya na ninanais ng Diyos Ama ay yung mga taong sumasampalataya na may pag-ibig sa spirito at katotohanan. Hindi yung mga taong namumuhay sa kalaswaan, kamunduhan at kasinungalingan. Si Vice Ganda ay hindi kalugod-lugod sa Espiritu Santo. Isa siyang kasuklam-suklam na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kaya kung si Vice Ganda ay hindi magpapakalalaki, hindi niya tatanggapin ang katotohanan kung paano siya nilikha ng Espiritu Santo, hindi siya magpapakumbaba
para magbalik loob sa Espiritu Santo, hindi siya patatawarin ng Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Maliwanag din na sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, si Vice Ganda ay sumikat sa mga panlalait sa kanyang kapwa. Sumikat siya sa pagpapatawa na marami siyang iniinsultong mga tao. Yung mga tao na kanyang iniinsulto ang katawan noon ay templo rin ng Espiritu Santo. Dahil sa pag-ibig ni Vice Ganda sa pera at sa kanyang sarili, kung kaya marami siyang nilapastangan at nilait na mga tao para siya ay sumikat. Pero ngayong sikat na siya, sinabi rin nga ng Panginoon, ang sino mang nagtataas ng kanyang sarili ay bababa ng Diyos. At kung sino yung inaapi, ay siyang itinataas ng Diyos. Honestly, si Vice Ganda, marami niyang mga pasaring sa mga dati niyang kasamahan na sinasabi niya na mga plastic daw. At hindi niya yung kinatutuwa. Honestly, si Vice Ganda, hindi lang plastic, fake siya. Ang pagkatao niya hindi totoo. Dahil namumuhay siya sa kasinungaling at pagkunwari. Hindi niya kayang linlangin ng Espiritu Santo. Marami siyang pinaritoke sa kanyang katawan. Dahil hindi niya man talaga niya sinasamba ang Espiritu Santo sa kanyang katawan. Na siyang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa sarili niya dahil nga hindi niya talaga kilala kung sino ang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Kung kaya si Vice Ganda ay namuhay na may kataasan at kayabangan sa Espiritu Santo. Pero darating ang panahon, wawasakin din ng Espiritu Santo si Vice Ganda. Dahil nga hindi pinanatili ni Vice Ganda na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. Hindi niya sinamba ang Espiritu Santo na sa kanyang katawan na siyang amang espiritual ng kanyang kaluluwa. Kung kaya yung kaluluwa ni Vice Ganda, kung hindi siya magsisisi, hindi siya magbabalik loob sa Espiritu Santo, wawasakin din siya ng Espiritu Santo. Dahil hindi niya inibig ng Espiritu Santo sa oras na lumisan na siya dito sa mundo at humarap ng kanyang kaluluwa sa paghuhukom, hindi rin siya kikilalanin ng Espiritu Santo dahil hindi kinilala ni Vice Ganda ang Espiritu Santo sa puso niya na kanyang Diyos, na siyang lumikha sa kanya. Narito na tayo sa huling panahon. Dito sa mundo nating ginagalawan, may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng Espiritu Santo at ang espiritu ang demonyong si Satanas. Ang mga taong naging kaisa ni Kristo ay namumuhay na may pagpapahalaga sa buhay espiritual, na umiibig at naglalakbay sa katotohanan. Takot silang gumawa ng kasalanan sa Espiritu Santo dahil alam nila na kapag gumawa sila ng kasalanan sa Espiritu Santo, pagbabayaran nila yun sa Espiritu Santo. Kaya yung mga tao na namumuhay na may pagpapahalaga sa kanilang buhay espiritual at katotohanan, ang sinasamba nila yung Espiritu Santo at hindi ang demonyong si Satanas. Sa kanilang sarili, alam nila na ang Espiritu Santo na sa kanilang katawan ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, na parati nilang kasama, ay ang siya ring babalik para bawiin yung buhay na pinahiram sa kanilang sarili kung kaya sila ay mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang mga taong naging tapat at totoo sa Espiritu Santo, sa oras na lumisan sila dito sa mundo, hindi sila matatakot mamatay. Dahil alam nila na ang kanilang kaluluwa ay pansamantala lang mananahan dito sa mundo. Ang totoong tahanan ng kanilang kaluluwa ay sa presensya ng Espiritu ng Panginoon dahil Espiritu yun. Pero hindi lahat ng kaluluwa ay nakakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil nga maraming kaluluwa ang lumalapastangan sa Espiritu Santo, katulad ni Vice Ganda. At sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang taong nagmamataas at lumalapastangan sa Espiritu Santo, pilit nilang kinakalaban ng Espiritu Santo dahil sa tingin nila sila yung may gawa ng kanilang katawan. Pues tandaan nyo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At tayong mga tao, wala tayong kakayahang gumawa ng sarili nating katawan at kaluluwa. Libre natin yang tinanggap sa Espiritu Santo. Ang layunin at mission ko ay para sundin ang kautusan ng Espiritu Santo na ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa at maging kasama ni Kristo sa kabilang buhay.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Panatilihin yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang inyong katawan sapagkat alam ng Espiritu Santo ang bawat puso ng bawat tao. Kung ang isang tao ay naging tapat sa Kanya, nagpupuri sa Kanya o hindi. Kung isang tao ay naging demonyo, ang puso niya naging mapagmataas ng katulad ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ay ang siyang Alpha at Omega na siya ring nananahan sa katawan ni Kristo. Nung si Kristo ay pinako sa krus, ang Espiritu Santo ang tumulong kay Kristo sa ikatlong araw para mabuhay si Kristo na mag-uli sapagkat ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Kung kaya sinabi ni Kristo, there is power once you receive the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang siyang Diyos na nag-iisang amang espiritual na may gawa ng ating buhay. At ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin para yung ating kaluluwa ay huwag mamatay gawa ng kasalanan. Kung tayo ay magpapakumbaba at iibigin natin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!